In the Garden of Eden, no, meron pong significant trees sa gitna po doon. No, the tree of life that brings blessing, and the tree of the knowledge of good and evil na nagdadala po ng curse. Ngayon ang tanong, what happened o nung kinain po ni Adan at ni Eva? Ang bunga po ng tree of knowledge of good and evil. Yan po ang ating pong aaralin. At dito po sa pag-aaral na ito, makikita po natin bakit ganun ang naging, what I mean is, makikita natin, kaya pala ganun. Ito ang tao ngayon. Because of this. Now, allow me to share to you the story nung pong bago tayo pumunta sa topic na ito, po, in Genesis chapter 3, no, dito po sa istoryang ito, dito po tayo iikot. In Genesis chapter 3, beginning in verse 1, ito po ang sabi doon, Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, sabi po ng serpent, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Bawal bang kumain ng lahat ng bunga ng punong kahoy dito? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Pag ginawa mo yun, mamamatay ka. Then the serpent said to the woman, You will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. So, when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he also ate. This is the word of God. Can we bow down our heads? Tayo po sandali umuko, tayo po'y mananalangin. Panginoon, dakilang Diyos, dumako po kami sa lugar na ito to be, Lord, in your presence, in your most holy presence. Salamat po sa iyong banal na presensya, Panginoon. Dumako po kami dito, not for anything else. Walang anumang dahilan. Lord, sincere kami na pumunta. Hindi kami napipilitan, hindi sa anumang bagay. Pumunta kami dahil sa iyo. Lord, gusto po naming marinig ang salita mo. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong salita, ito po ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman at karunungan. Ito ay nagbibigay ng panibagong kalakasan sa amin. Kaya, Panginoon, kausapin mo po kami, turuan mo po kami. Ikaw ang aming tagapagturo sa gabing ito. Pagpalain mo kami, Panginoon Diyos, sa gabing ito. We receive all the blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po. Palakpakan po natin. Genesis chapter 3. Ito pong ating pong binasa. Dito po tayo iikot. Some verses we will go through. No? And this story tells about the temptation, paano tinukso ng devil si Adan at si Eva, and paano sa istoryang ito nakita natin sila nga po ay natukso at nahulog sa kasalanan. So now, after mahulog sa kasalanan, what happened when sin entered man? Nung pumasok na ang kasalanan, in-entertain kasi, pinapasok po kasi sa isip, sa puso, sa sistema, pumasok po kasi. Kaya ngayon makikita natin, kapatid, at maybe dito natin masasagot ang mga katanungan, bakit ganito kasama ang tao? Kasi pinapasok po natin. So let's see the results when sin entered man. Unang-una po, nung pumasok ang kasalanan sa tao, man's purity is destroyed. Nawasak po
ang purity ng tao. Tingnan po natin ang nangyari kay Adan at kay Eva after they ate the forbidden fruit. Sabi po doon sa verse 7, now, the eyes of both of them were opened. Pagkatapos po nilang kainin, nabuksan ang kanilang bagong pananaw, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Nakita nila, bumukas nga ang kanilang bagong pananaw, ang kanilang bagong paningin. At nakita nila sila ay hubad. At ang ginawa po nila, sila po kumuha ng mga dahon-dahon sa paligid, tinahi, pinagtagni-tagni, at yun ang ipinangtakip sa anumang nakikita nilang mga dapat natakpan. Before, hindi po ganon. Bago po nila kainin yun, wala po silang nakikitang nakedness. Ang nakikita po nila, they were created in the image of God. No problem, ano pa man ang nakikita nila sa kanilang paligid. But today, after nilang kainin ito, they look at things around them and in themselves differently. Magkaiba na po ang tingin nila. Sa kanila pong pananaw, sa nakedness, iba na. Alam niyo po, pag tinignan po natin ang salitang nakedness, mayroon pong sinisimbolize niyan. Kapag ka po ang tinignan natin, ang sinisimbolize ay maganda, ang ibig sabihin po, if the symbol is good, there is innocence, ano po? Ibig sabihin, purity, there is simplicity and openness. Tingnan niyo po ang isang bata. Ang isang bata. Katulad ko, naaalala ko, when I was young, very young, pag ako po ay pagkatapos ko pong maligo, tatakbo po ako doon sa nanay ko, kahit nandun sa kusina o sa sala. Basta pagkatapos ko pong maligo, I would not mind kung sinong nasa paligid ko, tatakbo po ako ng hubad at hubog. No? Kita ang lahat. Because a child, it's pure. No malice, no anything else. No? Yun po ang aking nasa isip. Siyempre, sa panahon natin ngayon, pag ako tumakbo sa harapan nyo ngayon, ng hubad-hubog, palagay ko kayo ang unang-unang mahihiya. No? Hindi nyo alam kung sisilipin nyo ako o titingnan. Magtatakip po kayo ng mga kamay. Lalabas ang inyong mga mata. No? Well, syempre, pag sinabi mo sa bata, ay, kakahiya, kakahiya. Doon, we are feeding something. We are defiling the purity of their minds. No? Kaya pagka sinamahan mo ng masama, nakedness, another symbol, in evil sense, kakahiya, humiliation. It is shame. It is a symbol of punishment, fear, takot. Ito po yung mga naramdaman na nila Eva. You know, in the beginning, nung sila po ay nilikha ng Diyos, siyempre, ito po ang istorya noon. Nung si Adan at si Eva, binigyan ng Diyos ng partner, andyan na po si Adam, no? Tapos, gumawa ang Diyos ng partner niya. Tingnan po natin paano po sila nagsimula. Sabi po sa Genesis chapter 2, aatras lang po ako ng isang chapter, beginning verse 22, sabi po rito, Then the rib which the Lord God had taken from man, He made into a woman. He brought her to the man. And Adam said, pag nakakita niya nung babae, sabi niya, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Parang nakita niya yung katawan niya doon sa misis niya. At ang sabi niya, no? And she shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, verse 24, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Verse 25, sabi po dito, and they were both, what? Naked. The man and his wife, naked, and were not ashamed. Bago po nila kinain ang forbidden fruit, wala pong evil thoughts, walang shame, walang humiliation. No?
No sense of iniisip nila, ito'y punishment, pahirap sa akin ng Diyos ko. There is no fear, no reservation, openness, simplicity, purity, yun po ang meron. Kaya lang, pagkatapos po nilang kumain, nung na-realize nila, aba, hubad pala ako, hubad ka. They have to find something to cover for themselves, for their nakedness. Church, doon po nasira ang purity. It was gone, destroyed. Bakit? Tinanggap po nila, sabi ng Diyos, pag kinain mo yan, papasok sa'yo, hindi lang kaalaman ng good, kundi papasok din sa'yo kaalaman tungkol sa kasamaan. Mapapasukan ka ng kasamaan. Kaya sa atin, kapatid, when we look at things, anong i-entertain mo? Anong papapasukin mo sa sistema mo? Sa isip mo at sa puso mo? Good or evil? What are you going to entertain? Si Adan at si Eva, pinapasok po nila evil. Kaya nung nakita nila ang kanilang nakedness, iba ang kanilang pananaw. Church, I just want to make it clear, hindi ko po sinasabi na kapag merong hubad at hubo, nudity, sinasabi natin, depende sa pananaw mo. Kung malisyoso ka, masama yan. Pag hindi ka malisyoso, hindi masama yan. We are not promoting that. So what are we trying to say? Nakedness in the times of Adam and Eve, Genesis chapter 2, nandun po yun sa context na sila po ay mag-asawa. So ibig sabihin, itong katawan na ito ay naka-reserve. Makikita lamang ito dapat nung magiging asawa ko. In the same way, si Mrs., ang isang babae, naka-reserve yung kanyang katawan, dapat makikita lang ito ng kanyang husband. Yun po ang konteksto nun. Dapat naka-reserve ang katawan mo sa magiging mapapangasawa mo. Yung mamahalin ka, re-respetuhin ka, at ituturing ka niyang sarili niya. Kaya pakisabi mo sa katabi mo yan, yung katawan mo, i-reserve mo yan sa asawa mo. Ngayon, pag nilagyan po natin ng kasamaan, ito na po ang mangyayari. When there is evil thoughts, ano pong gagawin? Nakedness ang gagawin, yung nudity, yung kahubaran, it will become a commodity. Ano pong ibig sabihin, no? Pagkakakitaan na yan. Pagkakakitaan na yan. Maghuhubad ka, i-expose mo yung katawan mo para may pera. Kaya po yung iba, nag-i-invest, pinagaganda po ang kanilang katawan. Nire-retoke, dahil yun ang kanilang puhunan. Sa palagay nyo, itong katawan ko kikita? No? May po, wala akong magbabayad. Kailangan ayusin at reto po. Basta ayusin. Well, what's the point? Hindi na po naiisip na nakedness, yung hubad ng katawan, yan ay sacred at naka-reserve yan sa iyong asawa. The bone of your bones, the flesh of your flesh. Mawawala po ang purity. Maiiba ang pananaw. Sin alters, binabago the way a person looks at life and the world. Naiiba. Kaya kapag pinapasok mo good and evil, pinagsama mo na yan. Isang pagkain at basura, pinagsama mo, meron at merong maglalaro sa isip mo na basura. Kaya sabi ko sa Titus chapter 1, verse 15, to people who are pure, everything is pure. But to
to those who are full of sin and don't believe, nothing is pure. Really, their thinking has become evil and their consciences have been ruined. Kapag ang isip mo, kapatid, pinuno mo ng mga kasalanan, kasamaan, evil thoughts, yan ang magiging sistema mo na. Tanungin mo nga lang sa yung katabi mo. Ano bang mga laman ng isip mo? Kabanalan o mga basura? Tanungin mo lang sandali. Ano bang pinapapasok mo? Ano bang tinatanggap mo? Dahil kapatid, kapag ka ang pinapasok mo sa isip mo, basura, evil thoughts, para kang kumain ng pinagbabawal, sabi ng Diyos, huwag yan. Huwag mong i-entertain yung mga informasyon na yan. Makakasama sa isip mo yan. Pag sumama na, kapatid, iba ng pananaw mo. Like example, kapag maganda, pag pure, ano po, malinaw, pure, pag tinignan mo ang relationship, para sa'yo, ang relationship, it's about marriage. Man and woman, they have a relationship. Papasok ako sa isang relationship. I'm thinking, kung pure, ang puso't isip ko, if it is pure, marriage ito. At ang nabubuo dito, ang nagpapaumpisa nito, at ang tatapos nito, ay pag-ibig. Love. Love. Pero kapag ka evil thoughts, sin entered your mind, your heart, your spirit, your system, ang tingin mo na sa relationship, hindi na po love. Ano? Lust. Yan lang. Relation? Ano lang yan? Kailangan lang masatisfy yung sexual desire. That's how yung pong hindi pure, ganyan na po ang titingnan niya pong example. Marriage and sex have a divine origin. Ito po ay nagmula sa isang banal na umpisa. Kanino bang idea ang marriage and sex? It is God's idea. Kaya lang, narumihan. Dahil ang tao, in-entertain kasi. In-entertain. Pwede ba tayo sandaling mag-extend? Pwede po ba akong mag-extend ng mga ilang minuto lang? Mga 59 minutes. Well, you know, church, kapag po ang isip ng tao na corrupt, lahat ng bagay pwede mo nang gawing marumi at masama. Alam nyo, napakatalino na ng tao ngayon. Pasasakayin nila ang kapwa nila na kung saan, kunyari, papakitaan nila ng maganda, ng mabuti, no? Pero at the end, ang motive pala is evil. Ulitin ko po. Dahil sa sobrang talino na ng tao, ipapakita lang ng tao sa kanyang kapwa, kabutihan, kagandahan, pero ikaw ay pinapapasok lang niya para ma-entertain mo lang siya. Pero sa dulo, ang totoong motibo, evil. May lalapit sa'yo, magandang approach, very friendly, blah, blah, blah. Ang dulo, nabudol-budol ka na. Ganun po ka-evil ang tao ngayon. Ganun na po. Man has become corrupted. Nawala na po ang purity sa isip. Kaya tayo po, madali nating pag-isipan ng malaswa, ng kasamaan, ng kasakiman, ang isang bagay. Kaya hindi ko natin masisi ang tao minsan, suspityoso minsan ng tao. Kasi ayaw nila na nadadaya sila. Yan. At dahil nakurap na ang isip, nakurap na po ang isip, nakurap na po ang puso, puno na po ito ng kasamaan at kasalanan, no? And sabi po dun sa Titus
there is unbelief. Ang tao ngayon, ano po, sa pangalawang puntos natin, it becomes, the man alienated himself to God. Nilalayo niya na yung sarili niya sa Diyos. Hindi na. Dito na ako eh. Malayo na siya. Tingnan po natin sa verse 8 ng ating pong binabasa. Yung si Adan at si Eva, ito po, sabi po rito, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Nung narinig nila, naramdaman na nila ang presensya ng Diyos, nagtago na sila. Ay, we have to hide. We need to cover ourselves. Kasi bakit? Hindi na nila makita yung dating original na pagkakaalam po ng tao sa Kanya. When God created man, in a pure sense, in godly sense, man is created in the image of God. Pero nung tinignan ni Adan at ni Eva yung sarili niya, hindi na. He is now different. I need to cover something bago ko makaharap sa Kanya. Iba na ako eh. Siya na mismo ang lumalayo sa Diyos. Nagtatago po sa Diyos. Ito po ang ginagawa po ng lumalayo po ang tao sa Diyos. Kaya sabi po sa Romans chapter 3, verse 11 and 12, there is no one who understands. Wala nang nakakaunawa. No one who seeks God. Wala nang humahanap sa Diyos. Wala na. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Wala nang gumagawa ng mabuti. Why? Because many have turned away from God and become worthless. Alam niyo po, itong Romans chapter 3, verse 11, ito po ay kinukuha ni Pablo mula po sa kasulatan in the book of Psalms. You can check Psalms 14. Yan po yung kino-quote niya. At sinasabi po doon sa Psalms 14 na if you will turn away from God, if you will not seek God, that is foolishness. Kaya po sinasabi rito, you become worthless. No? Kaya po ang tao ngayon, mga kapatid, lumalayo sa Diyos, gagawa siya ng sarili niyang Diyos. Gagawa siya ng sarili niyang Diyos. Iba na ako eh. Hindi na ako para sa Kanya, hindi ako karapat-dapat, hindi ako papasok dyan, hindi na ako lalapit dyan. Iba na ako. Man will create his own doctrine, his own laws, his own rules, his own religion, and man will create his own God. Hindi po namamalayan ng tao yan. Hindi mo namamalayan yan. Kalapitin mo yung katabi mong tulog. Sabihin mo, hindi mo namamalayan yan. Dahil tulog ka. Sa totoo lang, walang biro. Hindi po natin namamalayan na iba na pala ang Diyos natin. Diyos na natin ang pera. In the name of money, hindi ko na iisipin na ang katawan ko ay sacred. The temple of the Holy Spirit. Di na. Kailangan pintahan ko yan. Kailangan maging pintados ako. At pagkatapos kong pintahan ang buong katawan ko, kailangan kong retukuhin, i-display ko ngayon yan. Dahil malayo na. No? Malayo na ang puso't isip sa Diyos. He doesn't mind. They will not mind kung ito ba nakakasakit sa kalooban ng Diyos o hindi. What's important is to earn money. Kasi yun na ang mahalaga sa Kanya.
Hindi ibig sabihin na sinasamba mo ang isang bagay, yun na ang Diyos mo. Ang ibig sabihin, kapag mas importante itong bagay na ito kaysa sa Diyos, kapatid, pakaiingat ka. Baka yan na ang Diyos, ang pera. Mas mahalaga na sa'yo ang kayamanan kaysa sa sinasabi ng Diyos. And you are building your own God. Baka mas mahalaga na sa'yo ang inyo pong katanyagan o ano paman ang meron. Dahil man alienated himself to God. Lumalayo ang tao. Tingnan niyo po si Adan at Eva, nagtago sa presensya ng Diyos. At syempre, isang magandang katotohanan na ito pala ang punot dulo nito, bakit ang tao masama sa kapwa niya kapag malayo ang tao sa Diyos. Man is hostile to man. Ano pong ibig sabihin ng hostile? Unfriendly sa kanyang kapwa. Wala siyang pakialam sa kapwa niya. Wala siyang pahahalagahang relasyon. Asawa man yan, sino pa man yan sa pamilya, it doesn't matter. What matters, yung sarili niya. Tingnan po natin ano pong nangyari kay Adan at kay Eva. Sila po kumain. Ngayon, nakita nila, naked sila, nagtago sila, hinanap sila ng Diyos. Adam, where are you? Where are you? Sabi ng Diyos, hinanap po sila ng Diyos. Ano po sabi ni Adam? Nagtago kami. Kasi narinig ka namin, parating ka. Kaya nagtago kami, nag-cover kami. Kasi natatakot kami dahil hubad kami. Ito po ang sagot ng Diyos in verse 11. Sabi po dito, and he said, God said, who told you? Sino may sabi sa iyo that you were naked? At naisip ng Diyos, aba, patay. Sinasabi ko na. Nawala na ang purity sa iyo. You become defiled. Nadumihan ka na. Tinanggap mo na lahat. Good and evil, tinanggap mo na. Ayan, marumi na ang isip mo. You receive everything. Kaya makaiingat tayo mga kapatid sa tinatanggap natin. Kaya nung na-realize ng Diyos, nawala na ang impurity sa iyo, nagtatago ka na sa akin, lumalayo ka na sa presensya ko. Ang sumunod po na tanong ng Diyos, have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Alam na ng Diyos sinasabi ko na pinapasok mong kasalanan sa iyo. Alam niyo, pwede naman sumagot si Adan Pwede niya sabihin, Lord, I'm sorry. Pero iba, hostile po siya. Ito po ang sabi niya po sa verse 12. No? Then, the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate. Pwede naman Panginoon, sorry. Pwede naman Kaya lang, sa pagkakataong ito, hostile na siya kay Eva. Lord, eto kasing babaeng binigay mo sa akin na asawa Eto kasi, parang indirectly, sinisisi niya ang Diyos, pero directly ang sinisisi niya, yung misis niya, yung asawa niya. Eto kasing babaeng to na binigay mo sa akin, itong asawa kong ito. Baka may nakaka-relate na husband dyan. Hindi po, ewan ko sa iyo kung yan nga ang sinasabi mo sa Diyos. Gusto mong ulitin ko, mister? Eto kasing asawa kong to, Lord, binigay mo, ang ganda-ganda ng buhay ko Ang gwapo-gwapo ko binigay mo sa akin to. Yan pong sinasabi ni Adan. Dati, in the Garden of Eden, hindi pa ko sila kumakain ng pinagbabawal. Harmonious, peaceful.
Maganda po ang kanilang pagsasama, walang sisihan, walang turuan, walang laglagan. Ngayon, nilalaglag na ni Adan ang asawa niya. Alam niyo po kung sa dialogue ngayon, sa panahon natin, ganyan ang sitwasyon, ganito po magiging dialogue ni Eva dyan. Bibigyan ni Eva yan ng mag-asawang sampal, si Adan. Kaliwat kanan, at sasabihin niya, pambihira ka. Ako sisisihin mo. Ako ilalaglag mo. Kumain ka nga. Nung inalok sa akin yan, nandiyan ka, wala ka namang sinasabi. Wala ka namang ginagawa. Ngata ka ng ngata. Tapos ako ilalaglag mo. Husbands, we have responsibilities. We should watch over our family. Baka hindi na maka-Diyos ang ginagawa natin, ng pamilya natin. Baka itinutulak ka na ng misis mo. Huwag ka na magsimba, mag-abroad ka na lang. Mag-overtime ka. Ang dami nating utang, ang dami nating babayaran. Huwag ka na magsimba. At least nakabawi ka na, misis. Church, this is the reason why. And not only to husband and wife. Sometimes, father is hostile to their children. Abusadong ama sa kanyang mga anak. Abusado sa kanyang authority. And what's worse, yung abuse ng tatay, ina-abuse niya sexually ang kanyang anak na babae. Hostile. Wala na tayong pag-uusapang relasyon. Wala nang pahahalagahang relasyon. Wala nang pamilya. Basta ako, satisfied. Basta ako, I have no fear. Malinis ang tingin ko sa sarili ko. Maayos ako. Satisfied. Laglaga. Wala nang mahalaga na relasyon. Hindi nga mahalaga ang relasyon sa Diyos. Definitely, apektado ang relasyon sa kapwa-tao. May relasyon pala yun. May relasyon pala yun. Kung ano ang relasyon mo sa Diyos, sigurado, ganun din ang relasyon mo sa kapwa mo. We may be denying, ay hindi. But this is what the Bible says. This is what happened to Adam and Eve. This is what they did. Man is hostile to man. Magkapamilya kayo, mag-asawa kayo, mag-ama kayo, mag-ina. How do you treat children? How do you treat your parents? Are you hostile? Are you hostile? Parents, do you give room or space for errors to your children? Children, do you give space of errors for your parents? Nobody's perfect. It's about respect. It's about giving forgiveness. Nagiging unforgiving kasi kung minsan ng tao eh. Bakit? Maybe because of this. Ine-entertain natin ang kasamaan, pinapapasok natin. So, lumalayo tayo sa Diyos at sa paglayo natin sa Diyos, hindi natin namamalayan. Nagiging hostile tayo sa kapwa. Napagsamantala na tayo sa kapwa. Distrustful, mocking, suspicious, sarcastic, prejudice, self-centered, unforgiving. Baka yun na po. We can check. We can check. Pero alam mo kapatid, itong nangyari kay Adan at Eva,
we may be saying, kaya pala ganun ang tao ngayon. Yes. Pero ang Diyos noon, nung panahon ni Eva at ni Adan, hindi nagbabago ngayon, hanggang ngayon. Ang Diyos hindi nagbabago. Alam nyo, naalala ko po isang kwento sa buhay namin. I was still young, elementary. Meron pong pagkakataon na umalis ang tatay ko, sumama sa ibang babae. Iniwan po kami. And hanggang sa, basta namalayan ko na lang na ang mga nakatatanda ko pong kapatid, nagpaplano na hahanapin po ang aking tatay. At ang balita po kasi, may sakit na siya at mahinang-mahina na. So, isinama po ako ng mga kuya ko na nakatatanda sa akin. Hinanap po namin siya. At nang matagpuan namin, alam niyo po, bilang isang anak, parang kahit na ganun ang ginawa niya, iniwan kami, pinagpalit kami sa iba. Nakita ko po yung kuya ko, Tay, uwi ka na. Hinihintay ka ng nanay. Hinihintay ka ng mga anak mo. Ako naman, syempre bilang isang anak, nilapitan ko po ang tatay ko, pinilit po niyang tumayo sa pagkakahiga. Naaalala ko pa po ang itsura nung sitwasyon na yun. Hinawakan ko po siya sa kanyang braso. No? Sa murang katawan ko, pinipilit ko po siyang ibangon, pinipilit ko siyang itayo. Tayo, ka na, uwi na tayo. Ka na, sama ka na sa amin. O, syempre, bata. Tatay ko yan eh. Tatay ko yan. Ka na, uwi na tayo. Sabi ng tatay ko, sige mga anak, mauna na kayo. Susunod ako, pangako. Nung una, parang ayaw pong pumayag ng mga kuya ko. So, kalaunan, nagdesisyon, umuwi kami. I have a question. Susunod kaya ang tatay ko? Until one day, he came home. Hinanap namin siya, nakita namin siya, pinaramdam namin ang pagmamahal at pagpapatawad hanggang sa kanyang pagbalik. Tinanggap po siya ng nanay ko. Ipinagamot po siya ng mga kuya ko, ng mga ate ko. Pero alam namin, may taning po ang kanyang buhay. Tinaningan siya ng doktor. At dahil po sa pagpapatawad at pag-aaruga ng pamilya ko, naprolong po ang kanyang buhay. Hanggang sa naunaw na po yung doktor na nagtaning sa kanya. Wala kong biro. Dahil doon po siya nag-check up eh. Tawarin ako ng Panginoon dito. Umabot po sa, ang tatay ko po ay umabot na kung saan nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at nakapagtatrabaho na. Hanggang sa huling buhay, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, pinamalas po namin ang pagmamahal at pagpapatawad, ang pag-aaruga sa kanya. Alam niyo po, naisip ko, kahit pala anong gawin ng isang tao sa kanyang pamilya, walang ibang magmamalasakit kundi ang pamilya din. Sa bandang huli, ano man ang mangyari sa'yo, pag bumalik ka sa pamilya mo, mananaig pa rin ang pag-ibig, magpapatawad, at mabubuo muli. Nakita ko po yan sa pamilya namin. Kaya mga anak, mahalin mong magulang. Sa bandang huli, wala kang ibang tatakbuhan kundi ang magulang mo pa rin. Walang ibang tatanggap, uunawa at magmamahal sa iyo kundi ang magulang mo pa rin. Mga magulang, mahalin po ninyo ang inyong mga anak. Dahil sa inyong pagtanda, sa ating pagtanda, walang ibang tayong tatakbuhan, walang ibang magmamalasakit, mag-aalaga at mag-aaruga kundi ang ating mga anak. Ang pinakamaganda nun, iparamdam po natin ang pagpapatawad sa bawat isa. Katulad po ng ginawa ni Jesucristo, katulad po ng ginawa ng Diyos sa bawat isa. Yes, Adam and Eve nagkasala. Hinanap ng Diyos si Adan. Hinanap ka ng Diyos.
matagal kang kinakalapit ng Diyos. Hanggang minsan, napagtanto mo, tinanggap mong pagpapatawad ng Diyos. Kapatid, tandaan mo, naririto ka sa presensya niya na ngayon. Hindi ka nagtatago sapagkat hindi ka nag-guilty sa anumang kasalanan, sapagkat alam mo, pinatawad ka na ng Panginoong Diyos. Yun ang kabutihan ng ating ngayong gabi po sa ating pong communion, atin pong aalalahanin, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ikaw ay naririto muli. Tayo ay naririto sa kanyang presensya. Kaya sa paglapit po ng ating pong mga leaders ng simbahan, pwede po ba tayong sumandaling yumuko at pumikit? Tingnan lang po natin, paano ba tayo sa ating kapwa? Sa ating pamilya? Sa ating kapatid, sa ating magulang, sa ating mga anak? Paano po ba tayo sa ating mga nakapaligid na mga tao? Tayo po ba'y mapagpatawad? Higit sa lahat, paano ba tayo sa ating Diyos? Please, prepare your hearts as we prepare the communion elements. Pray to the Lord for forgiveness. In Jesus' name.